Raul, anak, makinig ka. Kailangan mong makarating sa Bukana. Ligtas ka doon. May sasabihin ako sa'yo. At huwag kang mabibigla. Isa akong aswang. Ano? Ang mga humahabol sa atin ngayon ay ang mga kalahi ko. Ang tatay mo ay isang albularyo. Story time. Ako si Raul, pero tawagin niyo na lang ako sa palayaw ng Jojo. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ko noong 17 years old pa lang ako. Namulat ako sa mundo na ang nanay Lloyd ako lang kasama ko sa buhay. Ayon kay nanay, iniwan raw kami ni tatay nung ipinagbubuntis pa lang niya ako. Huwag ko na raw alamin kung bakit kami iniwan ni tatay. Pero wag daw ako magtanim ng sama ng loob sa tatay ko kahit ganito daw ang ginawa niya sa amin. Pero kahit ganito ang sinasabi ni nanay, alam ko na galit pa rin siya kay tatay. Ayaw niya lang ipakita sa akin. Kaya ako alam kasi minsan umiiyak pa rin siya tuwing gabi. Dahil alam ko hanggang ngayon, mahal pa rin niya ang tatay ko. At ramdam ko yon. Yakap-yakap pa rin niya kasi nag-iisang larawan ng tatay ko. Pag nakikita kong ganito si nanay, nalulungkot ako. Pero wala naman akong magawa. Nakatira kami sa Negros. Nasa bayan yung bahay namin. Lumipat kami dito nung iniwan kami ni tatay. Ang mga pamilya naman ni nanay, nasa ibang lugar. Basta, ang gulo raw ng pamilya nila. Kaya mas pinili na lang nitong mamuhay na malayo sa pamilya niya. Mag-isa akong itinaguyod ni nanay. Siya yung tumatayong ama't ina ko. At third year high school na ako ng mga panahon na to. Katulungan naging trabaho ni nanay nito. Pinili niya mag-stay out para makauwi pa rin siya sa bahay tuwing gabi. At para masamahan at maasikaso niya pa rin ako. Pero simulang magkaisip na ako, may mga kakaiba akong napapansin sa kanya. Tuwing hating gabi kasi, lumalabas to ng bahay. At hindi ko alam kung saan to nagpupunta. Hindi ko na lang siya pinapakialaman. Baka kasi may importante siyang ginagawa. Pero isang araw, tinanong ko siya tungkol sa mga nangyayari sa lugar namin. Alam mo ba, Nay? Inatake na naman yung mga manok na panabong ni mga Ador kagabi ng mabangis na hayop. Ha? Inatake? Oo raw, Nay. Kawawa nga eh. Warak-warak ang dibdib ng mga manok tapos wala nang lamang loob at dugo ang mga yon. Sa tingin mo, Nay, ano kayang hayop ang umatake doon? Hindi ko alam, Jojo. Sige na, aalis na ako. Maaga akong papasok ngayong gawa ng aalis yung mga boss ko. Sige, Nay. Mag-ingat po kayo. Teka pala, Nay. May nakita kasi akong tali ng manok sa kusina. Gagamitin mo ba yon? May mga nakadikit pang balahibo to yung dugo eh. Oo tama. Sa akin nga yun. Hiningi ko yun kay parang Dulfo. Namatay kasi yung manok niya panabong. Bala ko rin mag-alaga ng manok panabong eh. Kaya hiningi ko yun. Ganun ba, Nay? Pero teka, kailan ka ba naging sabongera? Natatawa pa ako habang sinasabi to kay nanay. Pero iniiba nito yung usapan. Isa pa, nagmamadali rin tong umalis. Nawiwirduhan lang kasi ako sa mga kinikilos niya. Para bang may itinatago siya sa akin. Nang umalis na to, nilinis ko na lang yung tali ng manok para naman matuwa siya sa akin pag uwi niya. Pero habang nililinis ko yung tali ng manok, parang hindi normal yung pagkakadikit ng balahibo at dugo dito. Para bang brutal lang sinapit ng manok. Ano naman kaya ang ikinamatay ng manok ni Mang Dulfo? Bakit nagkadikit-dikit yung dugo at mga balahibo rito? Aba ewan, hayaan ko na nga. Dahil Sabado naman, wala akong pasok nito. Kaya gumala muna ako sa kanto kung saan madalas kaming tumatambay ng mga barkada ko. Nakita ko rito si Mang Dulfo. Kaya agad ko dong tinanong kung paano yung manok niya. Pero nagulat ako sa naging sagot niya sa akin. Wala naman daw siyang manok na namatay at hindi pa raw sila nakikita ni nanay mula pa kahapon. Kaya nagtaka ako sa sinabi ni nanay na sa kanya raw galing ang tali ng manok. Tumahimik na lang ako nito at agad na kinutuban. Umalis din naman kagad si Mang Dulfo pagkatapos ko siyang tanungin. Na magsawa na ako sa usapan namin ng tropa ko na puro aswangan lang, nagpaalam na ako sa kanila at umuwi na. Medyo hapon na rin to. Pagkarating ko sa bahay, himalang nandito na si nanay. Maaga yata kayo ngayon, Nay. Oo wala na kasi ang mga boss ko. Tapos ko na rin yung mga trabaho ko doon. Kaya umuwi na lang ako. Naabutan ko nang nagtutupi ng mga damit si nanay. Masibag talaga to. Walang iniindang pagod pagdating sa trabaho. Idol ko nga siya eh. Kaya nagsusumipag din ako sa pag-aaral. Ayoko kasi siyang biguin. Hanggang lumipas sa mga araw, ang pagkamatay ng alagang manok ng mga kabarangay namin dahil sa pag-atake ng kung anong mabangis na hayop ay nagkasunod-sunod. Halos 3 beses kada isang linggo to umaatake. Hanggang sa maging ang mga alagang baboy, kalabaw, baka, kambing, pato, bibe,
at maging aso ay inaatake na rin daw nito. Kagaya sa mga nangyari sa manok, nawawalan din ng lamang loob at dugo yun. Nakakabahala na talaga itong nangyayari sa lugar natin, Nay, no? Paano kung isang araw hindi na mga hayop yung gusto nito? Paano kung mga Sisiguraduhin kong hindi mangyayari yun, Jojo. Po? Paano nyo naman nasabi yan, Nay? Wala. Sigurado naman ako mahuhuli na yung hayop na yun. Kaya hindi mangyayari ang sinasabi mo. Saka, hindi ba't kumikilos na rin si Kapitan? Oo nga pala. Saka sa haba ba naman ng baril niya? Tiyak na pag tinamaan yung hayop na yun, malamang patay yun. Pero sa isip ko nito, alam ko na may hindi sinasabi sa akin si Nanay. Kaya nitong gabi, sinadya kong huwag matulog. Inabangan ko ang paglabas ni Nanay sa bahay. Saktong hating gabi, nang marinig ko nang tumunog yung pintuan ng kwarto niya. Dito na ako marahan bumangon. Pagkalabas ko ng kwarto ko, naabutan ko siyang kakalabas pa lang sa kusina. Marahan ko siyang sinundan palabas ng bahay. Pumasok to sa sagingan na nasa likod ng bahay namin. Mabilis ang mga lakad nito, kaya nahirapan akong habulin siya. Sa tuwing titigil at lilingon to, ganun din naman ang pagtago ko sa mga puno ng saging. Pero sa hindi ko malamang dahilan, biglang nawala si Nanay at hindi ko na siya nagawa pang sundan. Ang bilis naman nun. Saan kayo lumusot yun? Ako bang sinusundan mo? Ay, aswang! Dahil sa gulat ko, napahawak tuloy ako sa dibdib ko, sabay hingang malalim. Tawang-tawa naman si Nanay habang nakatayo sa harapan ko. Bigla ba naman niya akong hinawakan sa likod? Sinong hindi magugulat nito? Ano ba kasing ginagawa mo rito, anak? Sinusundan kita, Nay. Ano ba kasing ginagawa mo rito ng ganitong oras ng gabi? Hinahabol ko yung pusa eh. Kinain niya na naman kasi yung ulam nating natira. Ano? Hinabol mo yung pusa ng ganitong oras ng gabi? Ang lakas naman ng trip mo, Nay. Aba, pang ulam pa natin yung bukas. Ang hirap-hirap ng buhay. Tapos ganun-ganun lang kukunin yung ulam natin? Hindi pwede sa akin yun, anak. Saka para madala na rin at hindi na bumalik. Ay, nako si Nanay. Kapirasong to yun ay ikipaghabulan pa talaga sa pusa. O ano, nahabol mo ba? Hindi. Tumawa to at saka inakbayan niya ako. Tapos niyaya niya na akong bumalik sa bahay. Pero ang totoo nito, hindi ako naniniwalang hinabol niya ang pusa. Kita ko kasi sa mga mata nito na hindi siya nagsasabi ng totoo. Bumalik ka na sa pagtulog, Jojo. At bantayan mo nga yung pusang yon. Nauubos yung ulam natin eh. Sige po, Nay. Akong bahala. Kinabukasan, habang naglalakad ako papuntang tindahan, muntik na ako matumba dahil sa isang lalaking nasa tansya ko ay edad 50 pataas. Nagkabanggaan kasi kaming dalawa. Manong naman, hindi ba kayo tumitingin sa dinadaanan nyo? Nagkatinginan kaming dalawa ng ilang segundo. Nakita ko pa na baliktad yung refleksyon ko sa mga mata nito. Humingi ito ng sorry sa akin at pagkatapos ay umalis din naman kagad. Hindi siya pamilyar sa akin at sigurado ako na hindi siya taga rito sa amin. Sino kaya yun? Nakakatakot naman ang itsura nun. Pagkarating ko sa tindahan, tinanong ko si Aling Donay kung napansin niya rin ba yung lalaki. Sabi niya, dumaan nga rin daw sa tindahan niya yun. Tapos hinahanap niya raw si Nanay. Itinuro naman ito kagad yung bahay namin. Dagdag pa ni Aling Donay, hindi niya rin daw kilala yung lalaking yon. Pero baka kamag-anak daw namin. Hindi na ako nito nakabili pa ng bibilin ko at mabilis na tumakbo pa uwi sa bahay. Sigurado akong hindi magandang pakay nito kay Nanay. Habang binabagtas ko yung daan papunta sa bahay, napakalakas ng tibok ng dibdib ko. Pero nang malapit na ako sa bahay, nakita kong pabalik na yung lalaki. Muli kami nagkatitigang dalawa. Nang makalagpas na to sa akin, mabilis na akong naglakad papunta sa bahay. Hindi maalis sa isip ko kung anong ginawa nun sa bahay namin. Pagkabukas ko ng pintuan, naabutan ko namang nagluluto si Nanay. Wala naman ako napapansin sa kanyang kakaiba nito. Wala bang pumunta ditong lalaki, Nay? Maitim siya tapos pandak na medyo mapayat tapos napapanot na yung ulo. Ha? Lalaki? Wala naman, bakit? Wala, Nay. Teka, nasaan na yung pinabibili ko sa'yo? Napakunot yung noo ko dahil sigurado ako na dito nang galing yung lalaking yon. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit parang pinagtatakpan siya ni Nanay? Habang tumatagal, nahihiwagahan na ako sa kanya. May mga bagay talaga tong itinatago sa akin. At kung ano man yon, kailangan kong malaman to. Hoy, Jojo! Nasaan na yung pinabibili ko? Saka lang ako bumalik sa ulirat nang sigawan niya na ako. Ngumisi lang ako sa kanya sabay-sabing nakalimutan ko. Napakamot naman to ng ulo at saka muli akong inutusan na bumalik sa tindahan ni Aling Donay. Ano ba kasing iniisip mo? Bilis, sige na, bumili ka na. Ay, nakong bata talaga to, oh! Habang papunta akong tindahan, ay hindi mawala sa isip ko yung lalaki at yung kakaibang ikinikilos ni Nanay.
Hanggang isang hapon, galing to sa trabaho niya, aligagatong dumating sa bahay na para bang matindi ang pag-aalala nito. Ilitpit mo na yung mahalagang gamit natin, Jojo. Bilis! Bakit po, Nay? Basta magmadali ka! Kailangan na nating makalis sa lugar na to. Natuntun na nila tayo. Po! Nino po? Huwag ka ng maraming tanong. Basta bilisan mo na ang kumilos. Kahit hindi ko maintindihan nito si Nanay, ay ginawa ko pa rin ang inuutos niya. Inilagay ko lahat ng mga mahalagang gamit namin sa isang malaking bag. Siya naman ay mayat mayang sumisilip sa bintana. Nang matapos ko ng inuutos nito, agad niya akong hinila palabas. Halos patakbo na to kung maglakad, kaya ganun din naman ang habol ko sa kanya. Ano ba kasing nangyayari, Nay? Saka ko na ipapaliwanag sa'yo, Jojo. Basta bilisan mo dyan. Ang bigat kaya ng bag na to. Saka bakit dito tayo dumaan sa gubat? Anong gagawin natin? Kahit kailan ang dami mo talagang tanong, Jojo. Maglakad ka na lang muna kaya. Litong-lito na ako sa'yo eh. Uuwi ka sa bahay na aligaga. Tapos biglang mag-iimpake na tayo na para bang ang laki ng atraso natin sa humahabol sa'yo. Tapos dito... Hindi ko na natapos yung sasabihin ko nang bigla tong lumingon sa akin at hinawakan niya yung magkabilang pisngi ko ng kamay niya. Pakiusap, Jojo. Huwag ka na munang maraming tanong. Kaligtasan natin ang nakasalalay rito. Papatayin nila tayo. Naiintindihan mo ba? Papatayin nila tayo. Kaya pakiusap. Sundin mo na lang muna ako, anak. Nang mga oras na to, kitang-kita ko sa mga mata ni Nanay ang matinding takot. Kasabay nito ang mga gabutil na mais na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Nanginginig din ang labi nito. Pero dito ako mas kinabahan dahil kita ko rin sa mga mata ni Nanay ang refleksyon ko. At nakabaliktad ako. Pareho sila ng lalaking nakabangga ko ng nakaraan. Naiintindihan mo ba ako, Raul? Raul! Naiintindihan mo ba ako? Kahit kinikilabutan ako, ay tumango na lang ako kay Nanay. Hinila niya na lang ang kaliwang kamay ko. Hindi ko lubos maintindihan si Nanay. Pero dama ko yung kaba at takot nitong daladala. Habang naglalakad kami sa gitna ng kagubatan, palingon-lingon to sa paligid namin. Kanina pa tayo naglalakad, Nay. Pwede bang magpahinga na muna tayo? Hindi pwede, anak. Mabilis at mahahabol nila tayo. Lalo na't pakagat na ang dilim. Kailangan natin makarating kagad sa bukana bago sumapit ang gabi. Kahit hindi kita maintindihan, Nay, susundin pa rin kita. Alam kong para sa akin naman po to eh. Kung ano mayang dinadala yung takot at kaba, huwag kayo mag-alala. Hindi ko po kayo iiwan, Nay. Mahal na mahal po kita. Muli itong tumigil sa paglalakad at saka muli niya akong nilingon. Lumapit to sa akin at saka niyakap niya ako na mahigpit. Mahal na mahal din kita, anak. Pangako, matatapos din to, okay? Tara na, bilisan na natin. Kakaibang yakap na yun ni Nanay. Ang tono ng boses niya ay para bang may mangyayaring hindi maganda. Kahit na pagod na, ay pilit ko pa rin inihahakbang ang dalawang mga paa ko. Habang pasapit ng pasapit ang dilim, ay lalong palaki ng palaki ang mga hakbang nito. Hanggang sa tuluyan nang ang lamunin ng dilim ang paligid namin. Pero hindi pa rin namin natatanaw ang sinasabi nitong bukana. Malayo pa ba, Nay? Malapit na. Huwag kang tumigil. Kailangan nating makarating nun bago sila dumating. Pero ilang saglit pa, ay biglang napatigil si Nanay. Bakas ko kagad sa mukha niya ang matinding pag-aalala. May mga huni rin ako naririnig na palapit sa amin. Hindi ko alam kung anong uri ng hayop nang gagaling yon. Bakit, Nay? Nariyan na sila, anak. Tara, bilisan mo dyan. Agad akong sumunod sa kanya nang tumakbo na to ulit. Hindi namin alintana ang mga mahihirap na mga daan. Makarating lang sa bukana. Pero kahit anong bilis namin, yung tunog na naririnig namin ay palapit ng palapit sa amin. Naririnig ko rin ang mga mahihinang kaluskos na mga dahon sa likuran namin. Hudyat na malapit na kami nilang maabutan. Kaya dito na ulit tumigil si Nanay. Raul, anak, makinig ka. Kailangan mong makarating sa bukana. Ligtas ka doon. May sasabihin ako sa'yo. At huwag kang mabibigla. Isa akong aswang. Ano? Ang mga humahabol sa atin ngayon ay ang mga kalahi ko. Ang tatay mo ay isang albularyo. Mahigpit na ipinagbabawal sa angkan namin ang umibig sa albularyo. Kaya ngayon, gustong patayin ang mga kalahi ko ang naging bunga ng pagmamahala namin ng tatay mo. At ikaw yun. Kaya sige na, iligtas mong sarili mo. Naghihintay na ang tirodel mo sa bukana. Kapatid ko siya. Sige na. Kahit hindi ako makapaniwala sa nalaman ko, kinilabutan pa rin ang katawan ko. At sabay tumango na lang ako kay Nanay. Tumingin pa to sa likuran ko at pinagmasdan ng mga nagsisitalo ng mga kalahi niya na paparating sa amin. Bilisan mo! Umalis ka na! Nandiyan na sila! Sige po, Nay.
Hihintayin kita sa bukana. Mag-iingat ka ha. Mahal na mahal kita, Nay. Maya-maya pa ay biglang nagpalito ng anyo sa isang mabangis na aswang. Hinawakan niya ako sa kamay at saka malakas na hinila, dahilan para tumalsik ako sa malayo. Nang makatayo na ako, ay kitang-kita ko pa ang dalawang mata nitong lumuluha. Kahit nasaan yung aswang na to, ay dinig ko pa ng bigkasin niya. Mahal na mahal niya rin ako. Pagkalao na inilingon niya na ang mga kalahing bumubulusok sa pagsugod sa kanya at saka sinalubong yun ng mga matutulis niyang mga kuko. Kita ko kung paano magsitumbahan ng mga kalahi nito nang pagkakalmutin sila ni nanay. Ngunit dahil marami ang bilang nila ay nahihirapan si nanay sa mga to. Paminsan-minsan ay natatamaan siya ng mga to, ngunit agad din naman siyang gumaganti ng mga atake. Malubha ang kalmot na bumabaon sa kanya, ngunit hindi niya yun ramdam. Nay! Ayos ka lang ba? Sigaw ko pa sa kanya, kaya agad tong napalingon sa akin. Hindi niya akalain na hindi pa ako nakakaalis, kaya muli itong tinamaan ng kalmot, dahilan para matumba si nanay sa lupa. Nilagpasan naman siya ng isang aswang para ako naman ang puntiryahin nito. Pero bago pa makarating sa akin to, ay nagawa na tong matalunan ni nanay at saka pinatay. Ano pang ginagawa mo, anak? Umalis ka na! Nanlaki ang mga mata ko nang magising ang diwa ko. Agad akong umatras habang pinagmamasdan si nanay na nakikipaglaban sa mga kalahi niya. Kitang-kita ko pa kung paano nito pigilan ang mga kalaban na humahabol sa akin. Kahit tinamaan to at natutumba, tumatayo pa rin to upang pigilan ang mga aswang na sumusunod sa akin. Nang makalayo na ako, ay dito na ako tumakbo ng mabilis. Nagsisituluan na ang mga luha ko habang mabilis na tumatakbo. Nay, patawad. Ilang sandali pa, habang tumatakbo ko, ay natatanaw ko na sa wakas ang bukana. Ang liwanag ng bilog ng buwan sa labas ng gubat ang siyang sumalubong sa akin. Wala akong makitang tao na sinasabi ni nanay. Pero maya-maya pa ay may biglang tumakip sa bibig ko at hinablot ako nito. Shh! Huwag kang matakot. Matapos akong kumalma ay binitawan niya na ako. Nang humarap to sa akin, dito ko lang nakita ang mukha nito. Siya yung lalaking nakabangga ko nung nakaraan. Siya yung naghahanap kay nanay. Nasaan ang nanay Loida mo? Tanong nito na siyang nagpaluha ulit sa akin. Napansin ko naman kaagad ang palungkot na mukha niya nang makita niya ang pag-iyak ko. Batid kong naiintindihan nito na naiwan ko si nanay para harapin ang mga kalahi nila. Huwag ka magalala. Ligtas ka na rito. Ako ang Tio Rodel mo. Kapatid ko ang nanay mo. Kahit hindi ko siya lubusang kilala, ay napayakap ako sa kanya. Sabay hagulgul ng pag-iyak. Pero ang sabi niya, kailangan daw naming makalayo kagad sa lugar na to at baka masundan kami ng mga kalahi nila. Pagkalabas namin, nakarating kami sa highway at dito ay may nakaparada ng owner jeep sa gilid ng kalsada. Sumakay kaagad kami at saka umalis. Ginawa ng nanay mo ang lahat para iligtas ka. Huwag ka nang malungkot. Kung ano man ang kalagayan niya sa mga oras na to, sigurado akong masaya siya dahil nagawa mong makarating sa bukana. Pero ako hindi ako masaya dahil kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang unti-unting pagtumba ni nanay habang pinipigilan niya ang mga kalahi niyo para hindi ako mahabol ng mga yon. Kaya wala na si nanay. Alam ko, pero balang araw may iintindihan mo rin ang lahat kung bakit ginawa ng nanay mo yon. Mga ilang oras ang nakalipas, nakarating kami sa isang liblib na sitio. Dito raw siya nakatira kasama ang asawa at anak niya. Dalawang babaeng anak nito na halos kaidaran ko lang din. Ang asawa nitong si Tia Gracia ay isang normal na tao. Alam nito ang tungkol kay Tito at saan kang pinanggalingan nito. May idea po ba kayo kung saan yung tatay ko, Tio Rodel? Ang alam ko, hanggang ngayon, buhay pa rin ang tatay mo. Pero hindi ko alam kung saan siya ngayon nakatira. Pagkatapos kasi na nangyari dati sa nanay at tatay mo at sa buong angka namin, lumayo na rin ako. Ilang beses ko nang pinayuhan ng nanay mo na sumama na lang sa akin. Pero matigas ang ulo niya. Manang-mana sa tatay namin. Pwede niyo po bang ikwento sa akin kung anong nangyari dati? Bukas na siguro. Ngayon, matulog ka na muna. Alam kong pagod ka na. Hindi rin naman ako makakatulog, Tio eh. Kaya sige na, magkwento ka na. Dito na nga sa akin nagkwento si Tio. Ayon sa kanya, bata pa lang ay magkasanggana sila ni nanay. Isa sa may mataas na katungkulan ng tatay nila sa angka nila. Ngunit nagkaroon ng problema nang mainlove ang nanay ko sa isang albularyo. Alam ito ng tatay nila at nagalit ito kay nanay. Alam din nilang pareho na kamatayan ang parusa sa ginawa ni nanay.
Ngunit mahal na mahal ni nanay si tatay, kaya itinago nila to. Hanggang sa madiskubre ng mga kalahi nila ang tungkol sa relasyon ni nanay kay tatay na isang albularyo. Dito na sumiklab ang gulo, pero nagawa pa ng tatay nila na ilayo sila nanay at tito bago siya mapugutan ng ulo ng mga kalahi nila. Matapos to, nagsama naman daw si nanay at tatay hanggang sa mabuo nila ako. Tapos po, ano nangyari, ba't nagkahiwalay si nanay at tatay? Nalaman din ng angkan ng tatay mo ang tungkol sa kanila ng nanay mo. Mahigpit ding ipinagbabawal sa lahi nila ang ganung ugnayan. Kaya umabot sa punto na kailangan mamili ng tatay mo. Ang kaso, Kaso ano po? mas pinili ng tatay mo na sumama sa kanilang lahi para iwan niya kayo ng nanay mo. Nangako ang tatay mo dati sa nanay mo na hindi niya kayo iiwan, pero iniwan niya pa rin kayo. Dito na ako mas nalungkot ng sobra. Kaya pala ganun na lang ang pag-iyak ni nanay tuwing gabi. Dahil ganito pala ang ginawa sa kanya ni tatay. Sinira ng tatay mo ang buhay ng nanay mo. Tingnan mo ang nangyari ngayon. Sariling kalahi namin ang gustong pumastang sa amin dahil sa tatay mo. Kung hindi siya lumapit sa nanay mo noon, masaya pa rin sana kami hanggang ngayon kasama ng buong angkan namin. Pati ang tatay namin pinatay dahil lang sa pagtatakap sa relasyon nila. Kaya hindi ko mapapatawad ang tatay mo. Simula ng gabing to, inilagay ko sa kokote ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Tito Rodel. Naggalit din ako nito sa tatay ko na kahit ang sabi ni nanay ay huwag akong magalit sa kanya. Kinamumuhian ko siya, Tiyo. Magbabayad siya sa mga kasalanan niya kay nanay. Pagkatapos namin mag-usap ni Tiyo, natulog na rin naman ako. Pero maaga din naman ako nagising para ayain si Tiyo na bumalik sa gubat kung saan ko iniwan si nanay. Pumayag din naman to, pero ang sabi niya kumain daw muna kami. Hanggang nasa biyahe na kami nito, nang tanungin ko siya tungkol kanila tita, kung paano sila nagkakilala. Hindi ba't normal na tao si Tita, Tiyo? Paano niyo po siya nakilala? Hindi na mahalaga, Raul. Sa ako na ikukwento ang madilim at kahindik-hindik naming sinapit ng tita mo. Sa ngayon, kailangan nating unahin ang kaso mo. Sumang-ayon na lang din ako sa kanya. Pagkarating namin sa parte ng gubat kung saan si nanay nakipaglaban, umaasa kaming may madadatnan pa kami. Pero ang nadatnan na lang namin ay mga sunog na bakas. Umupo si Tito at isa-isang hinipo ang mga sunog na bakas na to at saka inamoy. Posible kayang buhay pa si nanay, Tiyo? Hindi ko naaamoy ang bakas ng katawan ng nanay mo rito. Malaki ang tsansa na buhay pa siya. Pero kailangan na nating umalis. May naaamoy ako na paparating. Palabas na sana kami ni Tiyo sa gubat nang makasalubong namin ng matandang lalaki. Meron siyang pasan-pasan na sako na may lamang panggatong. Madiin ang tingin nito sa amin at halatang nagmamadali rin. Huwag mo na siyang pansinin. Diretso lang ang lakad. Dalian mo. Dito ay kinutuban na ako kahit wala pa naman sinasabi si Tiyo kung sino yung matandang yon. Nagmadali na rin ako sa paglalakad nito, pero bago pa kami makarating sa bukana, hinabol na kami ng mga malalaking aso. Takbo! Bilis! Pero hindi na kami nakalabas ni Tiyo ng gubat nang humarang yung malaking aso sa amin. Agad tong pumangil sa amin at saka to sumugod. Hindi ko na lang namalayan na nagpalit na pala si Tiyo ng anyo sa mabangis na aswang. Sinalubong niya ang aso at saka nagpambuno sila. Nang magkaharapan sila dahil sa pagtulak nila sa isa't isa, ay agad na nagpalit anyo ang isang aso sa isang lalaki na halos kaidaran lang din ni Tiyo. Kumusta ka na, Rodel? Ang pamilyang traidor sa lahi ng mga aswang. Ito na ba yung anak ni Loida? Alam mo ba, bata? Nung mga bata pa kami, gusto ko pa naman ng nanay mo. Kung sana sa akin siya sumama, hindi sana mangyayari ito. At hindi tayo aabot sa ganito. Kawawa ka naman, Delo. Hanggang ngayon, wala pa rin nagkakagusto sa'yo. Paano ba naman? Napakapangit mong aswang. Kung ako naman ang kapatid ko, mas pipiliin ko pa rin ang albularyo kahit kamatayan ng kapalit nun. Kesa naman sa'yo, hindi ba patay, pero naaagnas na ang pagmumukha mo. Hindi ka pa rin nagbabago, Rodel. Kagaya ka pa rin noong mga bata pa tayo. Madaldal at maingay. Ang dami mong sinasabi. Tapusin na natin to. Masyado mo yatang minamadali itong buhay ng pamangkin mo. May kakayahan din ba yung maging aswang para protektahan ang sarili niya? Tumingin ako kay Tito nito at agad niyang naintindihan na hindi ko kaya yon. Kaya sumenya siya sa akin na kapag lumingon na siya patalikod, ibig sabihin, pinatatakbo niya na ako palayo. Dalawang laban sa inyong lahat. Hindi ba kami niyan lugi, Delo? Pinapaikutan kami ng mga alipores mo. Saan kami nito dadaan? Sumusunod lang kami sa bilin sa amin. Ang tapusin kayo, pati itong anak ng albularyo. Yun lang ang misyon, Rodel. At alam mo yan. Anong gagawin natin, Tiyo?
Masyado nyo namang sineseryoso ang misyon nyo! Takbo, Raul! Pagkasigaw ni Tio, ay ganun din naman ang pagsugod nito kay Delo. Ako naman ay tumakbo na ng mabilis. Sa gulat ng mga kalaban, ay hindi sila kagad nakapaghanda. Nagawang mapatumba ni Tio si Delo dahil hindi kagad ito nakapagpalit ng anyo sa aswang. Kaya malaya akong nakalagpas sa kanila dahil inatake ng mga to si Tio Rodel. Dahil kung hindi, mapapatay niya ang aswang na si Delo. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nasa likuran ko na si Tio na humahabol sa akin. Nang makarating na kami pareho sa sasakyan, ay pinaharurot niya kagad to. Hindi na rin naman nagawa pang makasunod ng mga aswang sa amin. Hindi porket nakatakas tayo sa kanila, ay titigil na sila, Raul. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng baliw na yon. Misyon nilang iligpit tayo. Lalo ka na. Kaya ihanda mo ang sarili mo sa kahit anong pagkakataon. Kailangan ko na rin munang ilikas sa mag-ina ko. Mahirap na at baka madamay pa sila. Hanggang isang hapon, ramdam ni Tito na sasalakay ulit ang grupo ni Delo. Kaya pagsapit ng gabi, ay naghanda na kami. Kami na lang din ang natira sa bahay nila dahil ang asawa at anak nito ay pinalikas na muna niya. Ayon sa kanya, hindi matatapos ang gulo kung patuloy namin tong tatakasan. Hanggat walang dumadanak na dugo, hindi matatapos ang laban na to. Kailangan lang nating maganda para kahit papano ay may laban tayo. Hindi ko sigurado kung mabubuhay pa tayo pagkatapos nito, Raul. Pero sisiguraduhin ko sa'yo na isasama ko sa impyerno ang pangit na aswang na yon. Gamitin mo tong gulok para protektahan ang sarili mo. Kahit kinakabahan, tinanggap ko yung gulok na inabot niya sa akin. 2 mahabang itak naman ang hawak niya. Sigurado ko na madugong gabi ang mangyayari sa lupang tinatapakan namin ni Tio Rodel. Kaya nang lumubog na ang araw, pumasok na kami ni Tio sa bahay. Naghintay pa kami ng ilang oras hanggang sa umalulong na yung mga aso sa gubat. Patunay na may aswang nang malapit sa amin. Naaamoy ko na sila. Maganda ka na, Raul. Huwag kang aalis sa tabi ko. Opo, Tio Rodel. Kaya lang po Kaya lang ano? Teka, ang baho ah. Kaya lang po natatay po ko. Tarantado ka. Sige, magbanyo ka muna. Pambihirang bata to. Mabilis akong tumakbo sa likod ng bahay. Nandun kasi ang tinagpitagping palikuran nila Tio. Ilang segundo pa nga lang akong nakaupo rito. Pero may kung ano na akong tunog na naririnig sa paligid. Kaya imbis na ganahan ako sa pagdudumi, ay hinawakan ko na lang na mahigpit ang gulok ko. At saka marahang inangat ang ulo ko. Tio, ikaw ba yan? Nang walang sumasagot, ay nagugas muna ako bago lumabas ng banyo. Bumungad kaagad sa akin ang 2 malaking baboy ramo na nagbabaga ang mga mata. Tio, may baboy! Nang maramdaman ko ng susugurin na nila ako, ay agad akong bumalik sa loob ng banyo at saka mabilis na isinara to. Halos magiba naman ang pintuan nang pagtulungan nila tong bungguin. Sa mga oras na to, ay hindi ko lamang gagawin ko. Hanggang sa marinig ko na lang ang boses ni Tio sa labas. Nang silipin ko to sa maliit na butas, ay dito ko na nakita na nakikipaglaban na pala to sa mga baboy ramo. Mabilis lang na tinapos ni Tio ang 2 baboy ramo, kaya nakalabas din naman kaagad ako. Ayos ka lang ba, Raul? Ayos lang ako, Tio. Halika na rito sa loob ng bahay. Nasa paligid na sila. Pagkapasok namin, maya-maya'y dumating na rin ang iba pang mga aswang. Kahit hindi pa namin sila nakikita sa labas, ay ramdam na namin ni Tio ang aura nila sa bawat kaluskos nila sa labas ng bahay. Ano nang gagawin natin, Tio? Hindi ko rin alam, Raul. Pero sa ngayon, kailangan na muna nating manatili dito sa loob ng bahay at mag-isip ng plano. Ilang minuto pa kaming nakiramdam nito. Maya-maya pa ay naririnig na namin ang boses ni Delo sa labas. Nagsisisigaw to at pilit na pinapalabas si Tio. Huwag mo nang itago ang anak ng albularyo, Rodel. Pwede ka pa namang sumukot bumalik sa atin. Kalimutan ng lahat ng pagtataksil nyo sa buong lahi natin. Pero yan kung maawa pa ako sa'yo. Humalakak to na animo yung isang diablo na tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Kitang-kita ko ang mukha nito sa malit na siwang ng bintana. Kahit pilitin mo akong bumalik, hindi ako sasama sa'yo, Delo. Mas maigi pang mamatay na lang ako kesa naman bumalik sa lahing pinanggalingan ko dahil nakakasuka ang mga tulad nyo. Tama ka, Rodel. Nakakasuka nga. At ikaw ang unang isusuka ng buong angkan natin. Ikinahihiya namin ng tulad nyo, Rodel. Kahiyayaman ako sa inyo. Pero mas kahiya naman siguro na panoorin ko na lang kapatid kong mamatay dahil sa pagsuway nito. Kahit kasuklam-suklam pa ang kapatid ko sa inyo, hindi ko papayagan na mamatay na lang siya ng ganon sa walang kwentang batas ng buong lahi natin.
Ganun ba? Di ikaw na ang bayani, Rodel. Hayaan mong mamatay kang may karangalan. Oo, mamamatay ako pero isasama kitang hayop ka! Dito ko na nakita ang pag-iba ng anyo ni Tio Rodel. Napunit ang suot nitong damit dahil biglang naging makisig ang pangangatawan nito. Habang ang mukha nito ay sobrang nakakatakot. Tumutulo ang laway niya at namumula naman ang dalawang mga mata nito. Tumubo rin ang mga kuko nito sa magkabilang kamay at paa. Sumigaw to na mabagsik, sabay sipa ng pintuan. Nang matapos siyang masira to, ay pumangil naman siya sa mga kalaban. Tapusin na natin to, Delo! Roar! Mabilis siyang sinugod ng mga kalabang naghihintay sa labas. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano magsitalsikan ng mga alagad ni Delo nang pagsunggaban sila ni Tio isa-isa. Halos wala silang laban kay Tio, pero nang nagpalitan ng anyo si Delo, dito na nahirapan si Tio. Mas malaki di hamak si Delo sa kanya, kaya hirap tong maprotektahan ng sarili. Dalawa na lang silang naglalaban nito dahil nagawa na ni Tio paslangin ng mga kasama nito. Hanggang nagawa ni Delo pabagsakin si Tio sa lupa, kaya dito na ako sumigaw. Tio! Agad na bumaling sa akin ang tingin ni Delo na nandilisik ang mga mata. Sa bandang unahan niya, kita ko naman ang paggapang ni Tio. Pinipilit niyang tumayo sa kabila ng sinapit nito mula sa pag-atake sa kanya ni Delo. Marahan namang naglakad si Delo papunta sa kinaroroonan ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko habang nakatitig sa nakakatakot na mukha ni Delo. Tumakbo ka na, Raul! Takbo! Dinig ko naman ang sigaw ni Tio, pero tila hindi ko magawang maihakbang ang dalawang paa ko hanggang sa makalapit na ng tuluyan sa akin si Delo. Nanginginig ang mga pangako habang tinitingala ko siya hanggang sa ngumisi to sa akin at magsalita. Sayang ka. Kung hindi lang sana nakairam ang lola mong babaylan, sigurado ngayon isa ka na rin sa pinakamalakas na aswang. Pero mahirap kung bubuhayin pa kita dahil baka dumating ang araw na maging albularyo ka katulad ng tatay mo. Magiging malaking banta ka lang sa lahi namin. Kaya habang maliit pa ang puno, dapat ginagapas na para hindi na tumubo pa. Kita ko kung paano kuwintab ang matutulis na kuko nito nang tamaan ng sinag ng buwan. Nakaambato at handa nang bumaon sa leeg ko. Pero bago pa ito tumama sa akin, biglang nabutas ang dibdib nito dahil sa itak na itinarak ni Tio Rodel sa kanya. Bumulwak ang kulay pulang likido sa sugat nito nang bunutin ni Tio ang itak. Nang matumba ang aswang na si Delo, ay bumungad sa akin ang hingal na si Tio Rodel. Nasaan yung tao na to habang nanghihina? Kung hindi kita kayang tamaan ng kukot pangil ko, kaya ko namang itarak sa dibdib mo tong itak. Tio! Binitawan nito ang itak. Kita ko sa mukha nito ang matinding pagod. Alam kong sinikap lang nitong tumayo para mailigtas niya ako sa kamay ni Delo. Bago pa siya matumba, ay sinalo ko na siya, kaya napayakap to sa akin. Kinabukasan na kami ng tanghali na gising. Ang mga sugat nito ay marahang naghilom dahil na rin siguro na isa tong aswang. Mabilis siyang nakarecover sa mga sugat niya. Dito na namin pinagsama-sama ang mga bangkay ng mga aswang na namatay kagabi at saka sinunog to. Lumipas ang ilang taon, wala pa rin akong balita sa tatay ko. Maging kay nanay, wala pa rin akong balita kung buhay pa ba to o nagawa siyang patayin ng mga kalahi niya. Pero ayon kay Tio Rodel, ramdam niyang buhay pa raw si nanay at malakas ang kutob niya na nagtatago lang to para protektahan ako mahanap kami ng mga kalahi nila. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na sana makita ko pa siya at sana makayakap ko ulit siya.